At ganito naman ang preparation sa banlasan para magamit na natin sa ating pagmimina. Unang-una ay hanapan natin ng pwesto. At dapat matibay o hindi basta-basta nasisira ang ating lagayan ng banlasan. Dahil mabibigat ang ating ilalagay kagaya ng buhangin, tubig at saka lupa. Tapos natin malagay sa tamang lalagyan ng banlasan ay dito na natin magagamit ang ating kinuhang balat ng saging. At dapat ay sinusukat natin ng maayos ang banlasan at saka ang balat ng saging. Ganito po ang tamang pagproseso para magamit natin ng maayos ang banlasan at saka ang balat ng saging. Ang purpose po ng banlasan ay daluyan ng mga margaha, buhangin, saka tubig. At ang balat ng saging naman po ay isang trap ng ginto. At kung may butas naman po ang banlasan ay kailangan mong gamitan ng putik na matigas upang hindi dumaloy ang tubig at saka ginto sa may butas. Paano kaya naging trap ng ginto ang balat ng saging? Kasi ganito yan. Pag binalatan natin ng tama ang balat ng saging ay may makikita tayong mga butas. Hindi lang isa, kundi maraming butas na hindi mo kayang bilangin. At dahil sa mga butas ng balat ng saging ay nagsisilbi itong trap o kaya tuluyan ng mga ginto. At tapos natin malagyan ng trap ng ginto ay wag natin kalimutan magawa ng stopper gamit ang stick na kahoy. Ang purpose naman po ng stopper ay minimize niya ang daloy ng tubig, margaha, buhangin at saka ginto. Ang sinyalis para pwede nang gamitin ang banlasan ay paglagay mo sa tubig ay pantay ang kanyang daloy. At huwag mo rin kalimutan maglagay ng sample para masubukan mo at para hindi masayang ang iyong ginto. At ang purpose naman sa linagay ni Kuya na sako ay lagayan ng whisk galing sa banlasan upang pagtapon natin ay hindi na mahirap. Bawal na bawal kasing mahalo ang whisk sa tubig baka kasi